Isinagawa na ang opisyal na turnover ng pamumuno sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Mismong si outgoing Acting Director Angelito Magno ang nagpasa ng NBI leadership kay Attorney Melvin Matibag. Itinalaga at nanumpa bilang bagong NBI Director si Attorney Matibag noong nakaraang linggo. Bago ito, nakilala muna si Attorney Matibag bilang dating Secretary General ng PDP Laban. Nagsilbi rin siyang Chief Executive Officer ng National Transmission Corporation noong Administrasyong Duterte. At sa puntong ito, magkakausap natin ang bagong hepe o bagong NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang tanghali po. Bago ko po puntahan yung inyong gagawing plano or pamumuno sa NBI, dito muna po ako sa ibang issue, no? Director Matibag. Director, nabansagan po kayo, bansag po sa inyo ngayon ay from Duterte ally to Marcos appointee. Kumpirmasyon ba ito na hindi na kayo talaga kaalyado ng pamilya Duterte sa gitna po ng tensyon ng mga Duterte at Marcos? Unang-una po, Ma'am Cheryl, no, pardon me, pero yung ating pong posisyon na hinahawakan ngayon, hindi po tayo political eh. So, ang pakiusap ko po sana sa lahat, huwag nating tingnan kung saan ako nanggaling at kung nasaan ako ngayon. Ako ngayon ay NBI Director na may mandato na proteksyonan po ang bawat isa mamayang Pilipinas at ating pong bansa. So para sa akin po, hindi po dapat naging issue yun. Kung pag-uusapan naman po natin ng malalim talaga yan, yung pong ating track record sa panunungkulan, baka po yun ang nakita sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos para bigyan tayo ng pagkakataon na manungkulan po sa kanyang administrasyon. Pag paumanhin niyo po, Director, no, hindi po kasi maalis. Alam niyo naman ngayon, maagang nagsimula ang politika, mainit na usapin, ano? Kasi nagsimula ito nung kumalas kayo sa PDP Laban noong kasagsagan ng issue sa confidential funds ni VP Sara noong 2023. Ano po ba ang masasabi niyo na hanggang ngayon ay issue pa rin ito at grounds pa ng impeachment sa kanya? Well, unang-una, yung dahilan po talaga ng resignation ko ay bukod dun po sa inyong nabanggit, yung aking pong may bahay ay siya po ang congresswoman po sa aming distrito at nung siya po ay nahalan na congresswoman after a year, she decided to join Lakas, which is the political party of the speaker at that time. So nung sumali po siya ng Lakas, ang sa akin pong pananaw, hindi maganda sa panlasa na ako'y mananatili pa rin miyembro ng PDP Laban. Ganun nagkakaroon na ng sigalot ang dalawang partido na yon. Kaya po ako'y bumitiw. Doon naman po sa issue ng confidential funds, baka yung binabanggit po ninyo, I wrote an article dahil nagsusulat po ako noon sa Daily Tribune objecting to the using of confidential funds sa mga agency na hindi naman po tasked for investigation. Kaya sabi ko, ang DepEd, ang Office of the Vice President, hindi po dapat binibigyan ng confidential funds. And that is against the stand of the party at that time. So kung meron pong stand ng partido na hindi ko kayang tanggapin on my legal and personal capacity, mas mabuti po siguro na ako ay umalis at ibigay dun sa mga tao na mas maniniwala sa kanila pong paninindigan, yung magka-align po yung paninindigan. May reaksyon po kasi dyan si Attorney Harry Roque. Ano pong masasabi nyo na reward mo raw yung appointment sa NBI dahil nga po sa disbarment case na isinampa nyo ho sa kanya kaugnay ng Polvoron issue noong 2024? Well, unang-una po, nire-respeto natin yung bawat pronouncement at opinion ng bawat isa. Yung pronouncement po na dating Secretary Roque, nire-respeto po natin yan. Lamang po, ang para sa akin po, para sabihin niya na reward, siguro po ang maganda tingnan yung track record ko nung ako'y nanungkulan sa gobyerno. Hindi naman po ako nanungkulan lang sa gobyerno ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Pati po sa administrasyon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po'y nanungkulan na rin. Siguro naman po, kaya tayo pinagtiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos, ay nakita po ang ating track record sa panunungkulan na maaaring makatulong po sa administrasyon at sa ating pumbayan. Formal lang na i-turn over ang pamumuno ng NBI sa inyo. Director, kumusta ang first day?
Well, marami pong kinakausap, marami pong kailangan pag-aralan. Kanina po, nanggaling ako sa opisina kasama si Director Lito Magno. Nagpunta kami sa opisina ni Secretary Eric Bida para po sa mga direction pa at sa pagtutulungan po para mas maging epektibo po ang pagkasagawa ng mandato po ng ating pong ahensya. At so far naman po, I think we're hitting the ground running already. Magkakaroon po ako ng mga briefing sa iba't iba pong departamento rito para po mapag-aralan ko ng gusto at magawa po yung ating pong dapat gawin para sa ikabubuti po nating lahat. Director Matibag, sino ba ang nag-offer sa inyo at ang nagkumbinsi sa inyo na tanggapin itong posisyon? Matagal na ho ba itong in-offer sa inyo? Something na talagang isipan mabuti bago tinanggap? Well, to be perfectly honest about it, nung matapos po ang termino ni dating Pangulo Presidente Rodrigo Duterte, ako po ay Cabinet Secretary, ako terminus. At politically, nung nasa PDP laban ako, tumulong naman po ako sa kampanya ng unit team, kaya meron naging dahilan para mag-apply po talaga ako. Sa totoo, tatapatin ko po kayo na meron akong application sa Malacanang para sa mga government position po na aking naiisip. At siguro po ngayon lang talaga tumama na kinailangan yung ating pong kakayanan at yung kwalifikasyon natin, sumut po siguro dito sa pagiging director ng NBI, kaya ngayon po siguro napunta sa atin ito. Pero ang bottom line po nito, ako naman po, ever since, ang gusto ko po ay ang government service. At I will tell the story also na itong pagiging NBI is also a fulfillment nung pangarap ko noon dahil nung pumasa po ako sa bar exam noong 1997, ang unang ahensyang pinuntahan ko para mag-apply ng trabaho ay ang National Bureau of Investigation. For some reason, hindi lang po ako natuloy dito, mukhang it's God's will na binigay po sa akin ngayong 2026 na maging mapasama po sa pamilya ng NBI po. Sabi nyo nga po ay nag-apply kayo, pero ano po bang posisyon sana yung unang tina-target nyo or sana'y in-applyan nyo po, Attorney Director Matibag? No, I'm serious. I'm asking for my apologies, no, pero I'd rather not divulge yung mga in-applyan ko noon na position. And just to make it clear, kasama po ito doon sa mga pwesto na akin po sanang hinihingi noon pa man po. Yung NBI. Ay noon pong in-offer na po sa inyo, when was this? And agad nyo ho ba rin tinanggap? Well, nung tinawag po tayo sa panunungkulan ay hindi po tayo maaaring tumanggi rito at sa pakiramdam ko po ay makakaambag at makakatulong po tayo ngayon sa ating pong administrasyon na sana po ay mag-succeed tayo pare-parehas, lalong-lalo ng ahensya sapagkat whatever success that we will have and the success ng ahensya, ng ating gobyerno will be good for all of us po. Bilang bagong direktor, ano yung mga plano niyong iprioridad na tututukan ng ahensya? May habilin ba si Pangulong Bongbong Marcos? Well, siyempre po, yung unang-una niya is paigtingin po yung laban sa krimen at sa mga organized crime. Kasama na rin po dyan yung mga issue ng korupsyon. At siyempre po, the direction to modernize po ang atin pong NBI sasama na dyan po yung pagkuha ng NBI clearance at ang pinakangkabuuan po nito is ilapit po ang National Bureau of Investigation po sa bawat mamamayan na tayo po ay talagang maging ehemplo at maging kinatawan para po mapalaganap yung peace and order at maiwasan po mga krimen. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon na napakaraming krimen na hindi na po sa kalye lang nangyayari, kundi kahit sa loob ng bahay, pwede gumawa ng krimen using the modern technologies, through internet, through social media, ganun lang po. Pero kasama po yan sa atin po mga tututukan. Doon po sa mga nabanggit nyo na plano nyong reforma, ano yung pinaka-priority nyo po? Ano yung sa tingin yung pinaka-agad na dapat magkaroon ng reforma? Well, I was informed lang po kanina na medyo umaandar na po pala yung reforma sa pagkuha ng NBI clearance. Pag titingnan po natin, parang napaka-basic pero I think bawat isa sa atin dumanas po rito. Nagkaroon ng hirap.
Yung pong nagkakaroon ng mga hit, halimbawa may kapangalan po kayo na wala naman kayong kaso, it will take 5 to 10 days bago mo makuha yan, which delay the process na minsan nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan natin. Ang atin po mga OFW will be required to get their clearance. Minsan kailangan pang biyahe ng malayo, pumunta para makakuha. So yun na po, kasama na po doon sa pinakang ating pong pinakamintas na ang NBI kailangan po malapit po sa taong bayan. And the issue of law enforcement and investigation as being the prime investigating agency ang ating pong gobyerno, yan po, ang patakaran naman natin dyan is yung accountability, transparency, and integrity ipapatupad po natin. Lalo na po sa panahon na ngayon, ang gusto natin makatulong ang ahensya ng tiwala ng taong bayan ay bumalik po at tumibay sa ating pong pamahalaan. Director, paano nyo rin haharapin ang mga high-profile cases na may political na implikasyon gaya ng flood control scandal kung saan nadadawit ang ilang mga kongresista at senador? Well, meron naman pong ongoing na po na investigation. May task force na po na umiiral. Susuportahan po natin yan. Kung ano yung mga kulang po, atin pong i-enhance at dadagdagan. Kung mayroon pong kailangan balikan, babalikan po natin. In place na po yung task force. So, hindi po natin pakikialaman o gagalawin pa yan. And we have to remember, alam niyo po, ang NBI, sa investigation side po yan, but the prosecution belongs to the ombudsman. Tayo po ay makikipagtulungan po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na atasan para po sa tugunan ang problema po na ito. Siguro po mensahe sa ating mga kapatid sa taong bayan, ano po ang maaasahan nila bilang direktor po ng NBI? Well, umasa po kayo na ang NBI, yung pong sinimula ng mga dating direktor, atin pong paiigtingin, ilalapit po natin ang NBI sa taong bayan. Yung pong mga bawat barangay, yung mga problema po dyan na krimen, mapadrag yan, illegal gambling, ay atin pong tutugunan yan. Ang panawagan ko po doon sa mga involved sa mga illegal na yan, ngayon pa lang po, itigil na natin yan. Doon sa halimbawa po sa mga gumagamit ng bawal na gamot, itigil nyo na po yan. Pumunta na kayo sa inyong mga kapitan dahil ang NBI po ngayon hanggang sa barangay makikipagtulungan po kami para po masolusyonan namin ang mga krimen, ang mga korupsyon po at mga illegal na gawain po sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag.